pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, yung salitang panlupaypay. Panlulupaypay. Panlulupaypay. Mula sa panlulupaypay na puso tungo sa pagkamuna, nag-aalag na puso. Ito ang naging dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Pinalaya sila mula sa pagkaliti ng panlulupaypay at kapangkan ito na nag-aalag na puso. Nag-aalag na puso na maglingkod sa Panginoon. Dahil sa panahon yun, talagang expired ang mga halagang walang kabuhay-buhay. Na mayroon ganun sa ating panahon, wala nang kabuhay-buhay. Sister, bakit hindi ka na lumadalo sa gawain? Saka na lang. Saka na lang ako, sister. Wala pa akong ganang lumalo. Walang kabuhay-buhay. Yung iba naman, nandito sa gawain, pero wala pa rin kabuhay-buhay. Nandito sa gawain, nagpapalakpakan, nagtatalunan ng mga choir. Grabe na ang lakas ng kantahan, ng tugtugan, pero ganun pa. Walang kabuhay-buhay, di ba? Dapat, buhay na buhay tayo. Bakit? Buhay na buhay na rin ang Panginoon sa buhay. Dapat natin, buhay na buhay ng Panginoon. Hindi tayo talunan. Dahil ang ating Panginoon Isus, bagamat sinamatay, ay muling nabuhay. At dapat buhay na buhay siya sa ating mga puso. Amen? Ito dapat nating tandaan ng Panginoon Isus. Buhay na buhay siya at laging kasama natin sa lahat ng panahon. Amen? Eh kung alam mo ito, aba, bakit ka manulungkot? Diba? Sabi niya, di nyo ba naintindihan? Di mo naunawaan? Ang salitang, bakit pa kayo nalulupay-pay? Di nyo ba naintindihan ang nangyari sa akin na ako'y daranas na paghihirap, mamatay at muling mabuhay. Ang lahat ng ito nakasulat sa aklat ni Moses at sa mga propeta, sa aklat ng mga awit. So ito nakasulat na huwag kayo mag-alala. At itong dinanas kong kapigatian, dinanas kong kahirapan na yan ay kasama sa plano ng Diyos para sa aking gagawing pagliligtas sa sanlibutan. No? Sa ating buhay, ganyan din. Bakit tayo manlulupay-pay? Dapat lagi masigla. At isipin mo, dumanas ka man ng kahirapan ngayon, kabiguan, anong sasabihin mo? Kasama ito sa plano ng Diyos sa buhay ko. Diba? Bakit ba naman kung kailan ako nag-choir, kung kailan ako naging kasama sa co-group, kailan ba naman ako laging dumadalo sa gawain? Bakit nagkakasakit ang anak ko? Bakit kami naghihirap ngayon? Bakit natanggal sa trabaho ang asawa ko? O ganyan. Nagtatanong tayo sa Diyos. Tandaan natin, kasama sa plano ng Diyos yan. Amen. Kaya, ang dapat natin gawin? Hallelujah! Puwiin ang Diyos. Ha? Bakit? Ganun natin gagawin? Pagpakita na mayroon tayong lubos na pananalig sa ating Diyos. Na hindi tayo madadaig ng anumang mga pagsubok sa buhay, anumang hamon sa buhay. Sakit? Hindi ka man pinagaling? Dami na una sa iyo. Ang tagal-tagal na may sakit ka, nabitis, hinantayran ka sa paglakad. Mayroong mga analakas, naglalakad, inuunahan ka. Pero kinabukasan, wala ng buhay. 16 km siya, at ikaw, buhay na buhay ka, gano'n ka naman na. Nagkaganon-ganon lakad mo. Buhay na buhay, nagpagay. Di ba? Di ba? Yung iba, gano'n-ganon lakad. Pero, nauna pa yung mga walang sakit. Biglang sumakay sa tricycle o ano pa may sinakyan, tinamaan ang ito naman, napatay. Pero ikaw, inirasan ka pa rin ng Diyos.
Ginawa lang niya yan at pinaitulot niya yan sa buhay mo upang lalong matibay ang iyong pananalig. Amen? Kaya tayo talaga. Di man tayo pinagaling. May plano ang Diyos, kasama sa plano ng Diyos sa buhay mo yan para lalo tayong tumatag sa ating buhay paglilingkod. Na nag-aalag pa rin sa kabila na lumarang hiwag na hiwag ka lumakad dahil may arthritis ka. Hindi ka nagsawa pumunta. Huwag kayong maghinayang na umakyat dito. Ilang piraso lang yan ang hagdan na pagpatibay ng tuhod dyan. Ang iba sabihin, naspirito sa akin ng ating kapatid. Pag dito daw, kauti ang dumadalo dahil medyo senior na nga ang mga karamihan, aakyat daw dito, sabi ko, papatibay ka ng tuhod dyan. Ang gusto natin yung lalakad lang tayo lalakad. Aba, hindi titibay ang tuhod mo dyan. Pero pag umakyat ka tulad ng pag-akyat mo sa Big Mountain, aba nalakas ka. Bakit? Na-ensayo yung tuhod mo, yung lakas mo na-ensayo. Pero kung lagi ka lang nakaupo sa bahay o wala kang ginagawang palakad-lakad, aba, tingnan mo, bigla mamimintik. Bakit? Walang exercise eh. So, huwag tayong padait sa mga ganyan. Sasabihin natin, ayoko doon dahil aakyat, mahirap. Pag inisip natin yan, nawala ang tiwala natin sa Diyos. Dapat patuloy na pag-alapin natin ang Panginoon sa buhay natin upang patuloy na mag-aalab ang ating puso na paglilingkuran natin siya. At kapag nandiyan dyan nag-aalab yan sa puso mo, wala kang naririnig sa kapwa mo. Hindi ka nakatingin sa kapintasan ng iyong kapwa lingkod.